100,000. Pero wag niyo pong i-file yan, di ba? Kasi disability yan eh. So, wag sana. Pero yan, kakibat yan sa doon sa binayaran yung 8KD for 2 years. Aside from the disability, meron tayong basa. Gusto niyan? No. Siyempre hindi. Ang pamilya niyo ang makakuha niyan, hindi kayo. So pag active membership, mag-active membership kayo sa OWA, they can have avail of that program. Pag natural death, 100 lang po. Pag accident in nature, yung pagka wala nyo, knock on the wood, 200 plus yung burial na 20. So 120 or 220 yan. Okay? So aside from those program, meron tayong tinatawag na yung bago-bago, yung welfare assistance program. Yung, di ba narinig nyo pag may calamity sa Pilipinas, may binibigay ang OWA sa mga lugar na may kalamidad. Pag dineclare na calamity area siya, may makukuha ang mga pamilya ng OFW. And then, pag meron ding OFW na hindi pinalad ng kabilang buhay, tapos ang OWA ay expired na, may makukuha pa rin. So, in-extend na po siya. Dati kasi, pag ang OFW hindi active tapos umana, walang makukuha sa OWA. So, ngayon, in-extend na po siya. So, medyo minimal na yan. Tapos, yung may mga, ito yung, pwede nyong i-file dito sa Kuwait, yung medical assistance. Anybody who undergone surgery or may cancer, kahit na nga hypertension, basta may medical records, pwede nyong ipunta sa office, mag-file po kayo dito. Everybody is welcome to apply this program. Basta lang yung OWA nyo is active. Okay? So, meron din disability assistance na mga victims of crimes and accidents. Next po. So, ito yung kakibat doon sa 8KD. Merong scholarship program ang OWA. Si Sir Jun, patunay, nakakuha sila dyan. Nag-apply sila for, dyan sir, yung ADSP, Yung number 3. So, from 1 to 5, yan yung pwedeng applyan po sa OWA ng mga scholarship, regardless kung, ito lang pang kolehiyo po siya ha. So, pero po ang application nito ay sa Pilipinas. At online po siya, wala po dito sa atin sa overseas. So, you have to go online, at tapos regional based po siya. Kung saan ka nakatira, doon pupunta ang family to apply for the scholarship. Para sa mga anak, at ng mga OFW or single to single na OFW. Meron pang bago, pag married ka, tapos wala kayong anak, childless kayo, pwede mong i-extend yung scholarship nyo sa kapatid. Alright, next. Ito yung reintegration program. Alam yung reintegration? Hindi. Ito yung pag umuwi na kayo sa Pilipinas, anong dadatnan nyo doon? Ang dadatnan sa Pilipinas. May investment kayo, di ba? Meron, maganda, meron. Pag wala, anong gagawin? Mama. Uutang. Yun siya. So meron tayong pautang sa mga OFW kung sino mag-put up ng business. Punta lang kayo sa OWA Regional Office or magpa-SPA kayo sa mga kamag-anak nyo para pumunta sa OWA to apply for a loan program. Okay. Ito naman, ito yung aming patok na programa. Ito yung mga distress, yung mga pinapauwi sa Pilipinas, nagkasakit, nawala ng trabaho, or na-aksidente, whatever causes. Merong nakukuha sa OWA na minimal lang siya, 20,000, and from 5 to 20. Kung meron kayong kaibigan na umuwi dahil hindi na tapos ang trabaho, nagkasakit, punta lang sa OWA to file for this one. Balik Pinas. Ito yung sinasabi ko na kanina na loan program amounting to 1 million to 2 million. And then for group, 5 million. But, anong kailangan para maka-loan? You have to present a security or yan, narinig ako. Correct. Kasi hindi kami ang mag-a-approve ng loan, ang land bank. Si OWA lang is to prove na you are an OFW. And then the land bank will do all the necessary approving the application and all. Alright, next po. Ito yung malaking trabaho namin sa overseas, sa OWA dito sa Kuwait. Yung repatriation program. Ano yung repatriation? Pagpapauwi. Sino itong sumasagot dyan?
Si ma'am. So, malaking trabaho dito sa OWA, sa overseas lang na sa Kuwait, yung pinapauwi nating mga OFW, yung nagra-run away, nasa shelter, and then yung mga nagkakasakit, yung stretcher cases, yung mga, ang gabay group tumutulong dito, yung mga medical cases na nasa hospital pinapauwi yan. Yun, kasama yan sa trabaho, kasama yan sa binabayaran nyo, kasi daw napupunta sa mga kababayan natin ang mga napabayad nyo sa OWA. Alright, so mabilis lang ako para hindi kayo antukin. And you can contact us on this platform, hotline numbers namin, Facebook, and the email address. So kung meron po kayong tanong later, nandiyan lang kami sa tabi-tabi, maraming tayong taga-OWA dito. Meron na. Agad-agad? Pwede po ba kami makakuha